Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ipasarado na yan para tapos na ang problema. Ito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan matapos mabisto ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong korupsyon sa PCSO sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Senator Raffy Tulfo tila nanggalaiti sa galit sa mga mataas na opisyal ng PCSO dahil sa walang awa at konsiderasyon sa kanilang mga collectors na hindi man lang nabigyan ng benepisyo. Samantalang ang mga gambling... Dapat kasi talaga mga kaibigan maisara na yan eh. Diba? Kasi isa rin yan mga kaibigan sa nagpapahirap sa mga katulad kong mahirap mga kaibigan. Wala nang makain. Susugal pa. Diba? Tapos magkakaroon pa ng dayaan. Useless lang din mga kaibigan. Dapat isara na lang din to. Gambling lords ng STL or small time lottery ay puro pasarap ang buhay na nagbibilang ng sako-sakong pera ng mga kawawang collectors. Dagdag pa ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado, umabot na di umano ng bilyon-bilyon ang hindi binabayarang buwis ng PCSO sa gobyerno at tila naibulsa na di umano ito ng buayang opisyal ng naturang ahensya. At dahil nga sa balitang ito, labis ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan sa mga opisyal ng PCSO na walang ginawa kundi lustayin at gamitin ang kaban ng bayan at gumagamit pa ng maliliit na tao para sa kanilang pansariling interes. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ipasara na yan idol. Kawawa ang mga tricycle driver at construction worker na kumita lang ng 400 bawat araw. Napunta lang sa tayaan dahil 6 na beses ang draw bawat araw. Noong una isa lang ang draw bawat araw. Ngayon, 6 na draw na sa isang araw. Ang gobernador naghabol sa mga sugal para walang magdakaw dahil sa sugal. Pero itong PCSO, pinakamalaking sugal to. Kaya para sa akin, sana ipatigil na yan para wala nang mahirap. Yan kasi ang nagpahirap sa mga mahirap na may sugal pa na galing sa Governor PCSO. Lugmok na kami, lalo pang naghirap dahil sa PCSO. Maawa na kayo mga senador, lalo na sa inyo Idol Senator Tulfo. May tiwala kami sa inyo. God bless po sa inyo. Salamat po Idol Senator Raffy Tulfo. Ipasara na yan PCSO. Mga kawani at pamilya lang nila ang yumayaman at tumatama. Mga koruptor at magnanakaw talaga ang kawani ng PCSO na yan. Maraming salamat at napunat na laman ninyo. Ipasara na yan Senator Idol Raffy. Puro sakim yan, nasa PCSO. Itigil na yan, daming naghirap sa mga nanaya pero yung tipong pambibili mo na lang sana ng bigas mga kaibigan or ulam. Tapos itataya pa dyan, tapos dadayain ka lang, di ba? Kaya dapat lang mga kaibigan, dapat na isara talaga ito mga kaibigan. Luto lang yan, parang wedding yan, daming taya. Kawawa yung mga tao, mananaya. Isipin mo idol, ilan yun?
binobola. Grabe, pumasok na pera dyan. Imbis pagkain ng pamilya ng mga tao, nagbabakasakali dyan Wala namang nananalo dyan. Totally pasara na yan. Ipakulong po lahat ng namumuno ng PCSO Lotto at tanggalin na po ang PCSO Lotto. Sila lang po ang yumayaman. Magmilyonaryo ang tumataya. Sila ang puhunan ng management ng PCSO Lotto. Kaya please po, tanggalin niyo na po Sir Idol Rafi. Kaya po yumayaman niyang gambling lord. And ko. Karoon ng bidding halimbawa sa isang probinsya. 3 ang nag-bid. Itong nanalo sa bidding, pagdating sa post-qualification, by a mere majority vote ng board, siya po ay na-DQ para paboran yung nasa number 3. Si number 1, makick out, paboran si number 3. Ito ngayon, gagawa ng butas si nanalong bidder kung ano-anong dahilan. Dahil si number 3, naglagay. Si number 1, walang inilagay. Sapagkat, bakit siya maglagay? Talaga napakababa ng kanyang offer. Halos mag-dive na siya. Etong si number 3, gusto niyong kumita ng lipak-lipak na salapi, mataas yung kanyang bid, pero meron siya panglagay kaya na-DQ siya. This one happened so many times. Per one yan. Number 2, yung Swiss challenge. This is something that we have to study kung ito ba'y applicable sa PCSO. Kasi this is a form of corruption, Mr. Senator Coco, na nanalo na sa bidding yung isang operator. And yet, dating sa post-qualification, yung pong talo ng bidder, i-outbid siya. I-outbid siya. Nanalo siya sa bidding, and then itong natalo, oy, tataasan ko pala. Yan pa lang kanyang bidding. O tataasan ko ng 10%. O sige, sa'yo na. You follow me? Merong ganun practice sa PCSO. That's illegal. Dahil nag-open na ng bid documents Yes. Open ng bid documents, Yes. establish na doon kung sinong Nanalo. highest bidder, lowest bidder, nakita na. Yes. Tapos ngayon, itatamper nila yung dokumento doon afterwards. That's illegal. Totoo, Senator Bato. Ang sasabihin kasi nila, yung nanalo, sasabihin nila, doon sa mga ibang bidder, meron bang gustong i-outbid to? So may tataas ang kamay. Ako, i-outbid ko yan. Natalo ulit yung nanalo. Hindi na pwede yan dahil nag-open na tayo ng bidding documents. Ang tawag po nila dyan, Kaya Swiss nga may challenge. bidding. Kaya nga may bidding. Swiss challenge. Mr. Chairman, Mr. Chair? the And that opens to corruption. Kasi nga po, siyempre, yung mag-outbid, may lagay. Diba? Senator Coco? nangyari na ba, ito ba ay nabuksan natin because meron tayong alam about PCSO contracts? Meron kasing narating sa akin mga ganong klaseng balita, Opo. Senator Coco, na pagdating sa matapos manalo yung nag-bid Yes, dito. sa isang kontrata para sa isang mag-operate ng STL sa isang lugar. STL. STL po, STL. So, binibid kasi yung yung isang area, ibibid yan. Yung gustong maging operator dyan sa lugar na yan. So, yung may the lowest bidder, tama ba ako? Lowest? Yung highest bidder. Sorry. The highest bidder, yung po yung mananalo. So, may nanalo na, highest bidder. And then, lo and behold, na 2 piso ka pala. After the fact, ang tawag niyan Swiss challenge nila. Tama buha ko. And then, meron pa isa. Ulitin ko. Meron pa isa. Yung pong pinapa-DQ, kung hindi man gagamitin yung Swiss challenge, kung tawagan nyo, yung yung nanalo, pinapa-DQ. At hanapan po ng kung ano ng butas, and then, magbubutuhan po yung board. Now, kung yung mga board ay mga friendship, siyempre, mananalo yung gustong dapat ipanalo nila. Pakisagot lang po, attorney, kung gusto po sagutin. Good morning, Mr. Chair. Thank you. Regarding the Swiss challenge, there is no such provision in our rules. However, I was informed that this happened during the time of previous administrations where they allowed the Swiss challenge. But as far as PCSO is concerned now for STL, we have the 2020 rules which do not provide for a Swiss challenge. In fact,
If I'm not mistaken, Swiss challenge is only allowed for BOT rules. For PCSO, wala pong ganun sa STL, wala pong ganun. Okay, kung there's no such thing as Swiss challenge, it's not being allowed. Then yung po mga nabigyan po ninyo ng kontrata dahil sa nanalo dahil sa Swiss challenge na yan, pakanselahin nyo, ikansela nyo. Uh, It should be considered null and void kasi illegal pala yon. This happened during the previous administration, so I was informed this was around Kaya nga po. 2016. Mr. No, Chair. no, may mga nangyari na 2021. Ah, Meron pa po. Meron po. Meron po mga nangyari recently. Meron pa po. if that is the case, Mr. Chair. Paimbestigan nyo po. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. I-cancel nyo po yung kontrata nyo. Yes, Mr. Chair. Definitely, if that occurred during. Isang example po sa Quezon City. Kaya nga po nung hearing natin dito, yung Quezon City po, gumamit ng dami yung previous administration na mataas na opisyal doon. After the hearing, ibinenta sa isang tao, and that's illegal. So if I were you, you have to cancel that franchise license dyan sa Quezon City. Because hindi mo pwede ibenta yan nang hindi dadaan po sa rebidding o panibagong pagpipirma ng kontrata at pagbibid. Mr. Chair, we will look into that. Quezon City, sir. At hindi lang po sa Quezon City, mag-imbestiga ho kayo na napakarami po mga probinsya na nagawan po ng tinatawag na Swiss challenge. Meron po yan, just investigate. Okay? Yes, Okay. we will do that, Mr. Chair. Thank you. Isa pa po. Dalawa na lang. Mr. Chair, Right. before you continue, klaruhin ko lang, ma'am, yung sinasabi ni Chairman na Swiss challenge is not allowed by law. So, hindi talaga, ha? Wala talaga yan. Dahil under our procurement law. Yes. Because you are procuring No. services dyan, di ba? No, So, covered yan ng procurement law. So, wala man ganun sa No, procurement law. actually, sir, this is not considered the procurement agreement because under the procurement law, of course, the lowest bidder will win. But here in the STL operations, it would be the highest that would strictly, if we will follow the rules, it would be the highest, the proponent that will give us the highest GMR or the PMRR. Opo. Alam natin yan, pero ang tinatanong ko lang is, yung ginagawa bang proseso ng PCSO sa pag-bid out ng franchise ay in conformity with the procurement law natin? No, sir. Hindi yung susunod. Iba We yun? have the 2020 IRR, which was approved by the Office of the President because this was also, well, actually, this started 2016. May amendment po 2018. So kaya Then- pa lang yung gumawa ng milagro dyan, anytime gusto yung gawin, wala pala kayo susunod na batas? Meron po yung IRR po, pero hindi po siya patterned after the procurement law. Hindi po. Kasi kumbaga, this is considered an agency agreement, sir, between PCSO So and kaya pala maraming nangyayari na pag-open nga, yung example ni sinabi ni Chairman, pag-open, ito yung highest bidder. Tapos nagtaka na lang siya, bakit hindi siya ang na-consider na, kung ang pinaka-main consideration natin dyan is kung sino makapagbigay ng pinakamalaking revenue sa ating gobyerno, dapat siya ang mananalo. Tapos ngayon, yung pinakamaliit na revenue ibibigay siya nanalo. May nangyayari, hindi mo madidina yan. Kahit na ordinaryong tao na lalaman yan na may mga ganun pangyayari. So, para palang ang dami palang loopholes yan. Kaya siguro gagawa tayo ng batas na para masiguro natin na fair and square ang lahat ng dealings dyan sa PCSO. Yan po ay dapat imbestigahan ninyo. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Cheer. Peace out.